at ng karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamaralin nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang-mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukan nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali. Pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan, hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid masuliranin man, sa tulong ng poon agad maiibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubus-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napakukupkop siyang mag-iingat. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas." Walang makaaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya, ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas, sapagkat hindi pa niya oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam po ninyo, no ako'y bata, lagi akong sinasabihan ng aking mga magulang, "Oy, Aling, ika'y magpapakabait ha, para wala kang kaaway." Siguro kayo din ay nasabihan ng ganitong mga pananalita ng inyong mga magulang o ng mga matatanda, na sinasabi sa atin ang mga masasamang tao, yung mga luko-luko, maraming kaaway. At kapag ikaw ay mabuti at nagpapakabait, wala kang magiging kaaway sa buhay. Noong una, ito po ay aking pinaniniwalaan. Ako'y magpapakabait para wala akong kaaway. Pero sa paglipas ng panahon, anong aking napatunayan?
Hindi po pala ito totoo. Dahil kahit mabuti at mabait ka, magkakaroon ka pa rin ng kaaway. Mga taong namumuhi o nagagalit sa iyo, hindi dahil nakikipag-away ka, kundi dahil sadyang may mga taong naiinis at hindi masaya sa mga taong nagpapakabuti sa buhay. Ito po mga kapatid ang sinasabi at ipinapaliwanag ng ating unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang sabi dito, ang mga masasama ay namumuhi sa mga mabubuti, sapagkat ang mga mabubuti ay hadlang sa kanilang mga masasamang balak, at sa harap ng mga mabubuting tao, ang mga masasama ay parang pinamumukhaan na sila ay masama, na sila ay mababang uri sa pamantayan ng kabanalan o sa kaharian ng Diyos, at pwede pang sabihing hindi sila karapat-dapat sa pagpapala ng Panginoon. Kaya't ang iniisip ng mga masasama sa ganitong kalagayan ay pahirapan natin ang mga mabubuti. Sila'y ating dustain, saktan, at ilagay sa bingit ng kamatayan para mapatunayan natin talaga bang mapangahawakan nila ang kanilang kabutihan dahil sila'y ililigtas ng Diyos na kanilang sinasampalatayanan. Mga kapatid, sa buhay, ang mga masasama may kaaway. Pero ang mga mabubuti din ay may kaaway. So anong ating desisyon? Kung pareho din lang na may kaaway, di magpakasama na lang tayo. Ganun po ba? Hindi. Kung ang mga masasama ay may kaaway, at ang mga mabubuti may kaaway din, ang ating maging pagpapasya ayon sa paanyaya ng salita ng Diyos ay magpakabuti pa rin. Dahil hindi po tayo nagpapakabuti para mawalan ng kaaway. Nagpapakabuti po tayo dahil mabuti ang Diyos na ating sinusundan at sinasampalatayanan. Sa gitna ng mga kasamaan, kabutihan ang ating pananaigin at paninindigan sa lahat ng larangan o aspeto ng ating buhay. Dahil kakampi natin ang Diyos. Kakampi na mga mabubuti ang Diyos. At ang Panginoong Diyos ang magtatanggol sa kanila. At katulad ng ating Panginoong Hesus na nabanggit niya sa Ebanghelyo, tayo po ay mula sa Diyos at ang Diyos ang nagsusugo sa atin. Hindi ba, ayon sa aklat ng Henesis, tayong lahat ay nilikha na kawangis ng Diyos? At tayo po ay naging mga anak ng Diyos nang tayo'y binyagan, naging anak tayo ng Diyos, naging anak tayo ng mga ama sa langit. Kaya't ang ating pinagmulan ay kabutihan. Nilikha tayo sa kabutihan. Mabubuhay tayo sa kabutihan dahil ang ating kapalaran, ang ating hantungan na itinakda ng Diyos ay ang kabutihan din. Mula po ngayon, magpasya po tayo na magpapakabait na tayo lalo at magpapakabuti na tayo lalo pa. Hindi dahil sa ayaw nating magkaroon ng mga kaaway. Magpapakabuti tayo. Bakit? Dahil mga alagad tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaibigan niya tayo at isinusugo niya tayo bilang saksi ng kanyang pagmamahal sa lahat ng tao. At sumayin niyo po ang pagpapala ng ating mabuti, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.